You may not like, but that's the rule in our Constitution, that all that members of Congress can only be questioned in the Senate or in the House. It is very clear that under our Constitution and the Ombudsman Act, the Ombudsman has no jurisdiction over members of Congress. May mga pagkakataon mahina ang loikan ni former Senator Drilon, ang ombudsman ay tungkulin na ayusin ang gusot sa gobyerno at mamamayan, o sa pagitan ng gobyerno at mamamayan. Ang ombudsman ay wala lang pakialam sa internal affairs ng House of Representatives o Senate o ng Congress. Ngunit kung may nakikita itong mali, sa kabuuhan Senado o House of Representatives o Congress o ng isa o ilan sa miyembro nito, ay pwedeng pigilan ng ombudsman, sa kasalukuyang hearing man o hindi. Isang kawalang pagka-intellectual kung kasalukuyang nakikita mo ang mali ay di pwede sawayin ng isang may kapangyarihan sa lahat ng opisyales ng bansa, elected man o hindi, o sa sinumang mamamayan na nasasangkot sa katiwalian ng sinumang opisyal ng gobyerno. Ang otoridad pwede hulihin ang may sala kahit walang warrant of arrest basta caught on the act, ngunit bakit nyo sasabihin di pwede gawin ng ombudsman? Ang kasabihang ang ombudsman ay walang jurisdiction sa Kongreso o sa hearing sa Senado o sa House of Representatives, ay pumapatungkol lang sa internal affairs nila, ngunit hindi ibig sabihin na, pag may pagkakamali ay di pwede supalan ng ombudsman. Tulad din yan para sa lahat ng tao may freedom of speech o freedom for what to act, ngunit di ibig sabihin na kapag nagkamali o kasalukuyang nagkakamali ay di pwede arestuhin o supilin. Ang ombudsman ay generalidad na di ina-anticipate ang anumang kasalukuyang imbestigasyon patungkol sa gusot sa gobyerno o ng mamamayan o sa pagitan ng dalawang ito. Nasa desisyon ng ombudsman kung nakikita niyang magulo o di tama ang nangyayaring hearing, ngunit may dahilan kung bakit di ginagawa ng ombudsman ito. Una, inaasahan na pwede pang ituwid ng House o ng Senate o ng Congress ang kasalukuyang hearing, at higit sa lahat anuman ang kahihinatnan ng hearing ay sa huli ang ombudsman pa rin ang magdedesisyon. Ang tanong, kung nasa ombudsman pala ang final na desisyon, bakit kailangan pang idaan sa House of Representatives o Senado o Kongreso? Ito ay dahil sa karapatan ng House of Representatives o ng Senado kung gusto nilang magkaroon ng sapat na kaalaman sa nasabing issue para di naman sila magmukhang inosente sa nga nagaganap sa bayan, kaya nga ang sino man sa kanila ay desisyon kung irereklamo agad sa ombudsman o hindi, at dahil kung ang ombudsman ay busy, isa pa ito sa dahilan kung bakit di nila kinusang imbestigahan agad. At tulad din ng sinabi ni Senador Drilon, na magkakaroon ng governmental crisis pag di sinunod ng Senado ang pagharang ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara, di totoo yan, dahil mas higit na mananaig ang katotohanan, kaya mali ang sabihin na ang Supreme Court ang may pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang may sovereignty, ang Pangulo, dahil ang lahat ay katuwang lang ng Pangulo. Ang Constitution ay makapangyarihan lang sa Pangulo kung nalalabag ng Pangulo ang di dapat labagin. Sa madaling salita, pag-aabuso, tulad ng sabi ko, kung ang krimen ay di malutas o napakatagal malutas dahil sa katarantidohan ng mga korte, ang Pangulo bilang may sovereignty ay pwede magdesisyon, tulad halimbawa ng paghatol ng kamatayan, kaya nga may presidential decrees maliban sa Constitution. Ibig sabihin dahil ang sovereignty ay nada Pangulo, ay pwedeng iisang tabi ng Pangulo ang alinman sa nasaad sa Constitution. Bakit sino ba ang nakakataas? Ang House of Representatives, o Senate o Congress na pwedeng mag-emyenda ng batas, o bakit Pangulo di pwede pansamantalang amyendahan ito? Kaya nga kung alam ng Senado mali ang hatol ng Supreme Court sa pagharang sa impeachment ni VP Sara, ay pwede nilang disundin ang maling hatol ng Supreme Court, dahil ang katotohanan, ang pinakamataas na batas ay ang sinasabing the truth must prevail. Ngayon paano nyo masabing nasunod ng Supreme Court ang batas kung nasuway mismo nila ang pinakabuod ng batas o Constitution na the truth must prevail? Kaya kung sinuway ng Senado ang Supreme Court dahil parehas sila independent bodies, hindi literal na Supreme Court ang sinuway kundi ang mali ng Supreme Court. Kung aangal ang Supreme Court sa pagkontra sa kanila, dapat idaan sa usapan ng bawat panig at ipakita o ipakiwanag ang mga dahilan. Ang totoo may mga blogs ako o mga threads na patunay na mali ang hatol ng Supreme Court. Una, wala pang naniaring impeachment sa Senado bago pa pamanisampa ang impeachment laban kay VP Sara patungkol sa pagwaldas ng pondo ng DepEd, dahil ang mga naunang isinampa ay walang hearing na naganap dahil na archive. Ibig sabihin wala pa talagang impeachment na naisakatuparan sa Senado, kaya mali ang gamitin ng Supreme Court ang Article 11 Section 3 Paragraph 5, patungkol sa one-year rule. At kung nanalo man si VP Sara sa kasong pagwaldas ng pondo ng DepEd,
ay pwedeng ituloy ang kung alinman sa na-archive. Pangalawa, walang dismiss sa impeachment. Bakit hinayaang ng Supreme Court na labagin ito ng ibang senador? Kaya kahit sa ang anggulo ay mali yung Supreme Court at yung mga senador na kontra sa impeachment ni VP Sara.